This is a grave threat. So yes, kakasuhan ko ba si Val Santos Matubang? Yes. Burahin mo, makagago, WhatsApp na ng content mo sa Kalingap. Kung hindi, madadamay ang asawa at anak mo. Nakakatakot sa isang banda. Para sa isang tao o isang provoking factors kung bakit nakapagbitaw ng ganito si Kuya Val. Negative agad ang impact kahit sabihin pa natin na intro lang yan sapagkat hindi lahat ng mga nakakabasa naiintindihan ng iyong intro. Ang unang papasok sa kanilang isipan na yung iyong content may negative impact agad sa Kalingap sa umpisa. Ito pa sa sinasabi mong nagbasa ka lamang. very matanda. So ang tanong dito, mga Kalingap, mga ka-Adonis, mga ka-hombre, ito bang great threat na isinampa kay Kuya Val Santos Matubang ay talagang hindi matitiban? Ay talagang walang butas? Ay talagang magpapatunay na si Kuya Val Santos Matubang ay guilty? Kasi pag nagkataon na natalo si Kuya Val sa kaso, marami ang malulungkot. Kasi kapag nakasuhan na siya, kahit na nagkaroon pa ng motion for reconsideration, kahit na dinala pa yan sa Court of Appeals at wala pa rin nangyari, baka makasuhan siya ng habang buhay na pagkabilanggo. Di naman. Asa pa kayo? Reclusion perpetua? Baka reclusion perpetua. Mga 30 years. Kasama na dyan yung probation na pwedeng magkaroon siya ng parol kahit na hindi Pasko. Pero hindi. Malabo yan. Grabe naman. Ganun ba kabigat? Hindi naman, no? Siguro mga aresto mayor, ganon, yung hatol sa kanya. Mga hanggang 6 na buwan na pinakamalaki. At kung mabababa pa, depende sa jurisdiction ng korte, siguro mga ano lang yan. Mga hanggang 2 buwan, depende. O baka aresto minor pa yan kung sakasakali. Araw lang, depende. Sa tingin natin, hindi lamang yan ang makukuhang resulta ni Kuya Val. Kung sakasakali at mapapatunayan na wala naman talagang kasalanan itong si Kuya Val, na wala siyang kakayanan na i-execute yung grave threat na sinasabi ni makagago WhatsApp man. Ang katanungan lamang dito, valid ba yung grave threat ni Kuya Val? O masasabi nating invalid? At dito natin malalaman ngayon kung mabubutasan natin itong kaso ni makagago WhatsApp man laban kay Kuya Val. Sapagkat kailangan nating patunayan na invalid nga itong grave threat na isinampa kay Kuya Val. Malaki ang porsyento na ito ay maging invalid. Hindi ko sinasabi na mali si makagago WhatsApp man na hindi siya dapat nagkaso. Karapatan niya yun. Kung sa tingin niya siya ay natithreaten, pati ang kanyang pamilya, karapatan po ni makagago WhatsApp man na magsampa ng kaso. At ganun din naman si Kuya Val, karapatan din niya naman na patunayan na yung kanyang mga sinabi ay hindi seryoso at walang kapasidad si Kuya Val mismo na gawin yan ng aktwal at makapinsala ng pisikal mismo sa pamilya ni Mark Jason makagago WhatsApp man. 50-50 pa yan kung sakasakali. Pwede pa rin mapawalang bisa yan, maging invalid yung grave threat na yan. Halimbawa na lang dito sa kaso ni Pedrito Garma. Dito sa kaso na ito na may case number, GR number 248317, March 16, 2022, Pedrito Garma E. Miguel alias Willie, petitioner versus People of the Philippines, the respondent. Pwede niyo pong i-search yan kung kayo po ay interesado, no? O sa mga ganyang klaseng kaso na napawalang bisa po yung grave threat na naging invalid. So, to make the story short, ganito po yan. Kasi kung ikukwento ko sa inyo na mahaba pa yan, no? So, ganito yan. Si Pedrito Garma, kasama ng kanyang kapatid, no? Tatrabaho sa farm, mangingisda, at dito po sa kanila pong lugar ay mayroon pong tinatawag na development. No? Sa makatuwid, kapag may development sa isang lugar, malamang ay apektado yung kanilang pangkabuhayan sapagkat magkakaroon po ng pagbabago, no? Pwede silang mapaalis, pwedeng masira yung kanilang properties, pwedeng kunin yung properties at kung ano-ano pa na sinusuportahan naman ng punong barangay na si Balyon. Ay meron po silang conflict kahit wala namang masyadong violente na nangyayari or violence, nagkakaroon po sila syempre ng diskusyon at hindi pagsang-ayon sa bawat isa. Lalo na si Kapitan ay sumusuporta sa pagbabagong ito na makakaapekto dito sa dalawang magkapatid.
Sa makatuwid, isang araw sila po ay nakasalubong ng mga tao na nangingisda doon sa kanilang lugar at ito po ay kanila pong sinasaway at pinapaalis. Nakita din ng magkapatid, kasama na si Pedrito, na mayroong 3 tao kung di tayo nagkakamali na tinanong nila na kung kasama ba nila si punong barangay, si Balyon. At nagwika din na sinasabing, we should have killed him. Parang ganon yung istorya. Sa makatuwid, nakarating kay Kapitan yung sinabi ni Pedrito at dito ang Kapitan ay natakot, no? Ayon sa kanilang kwento, natakot daw. Hindi natin alam kung ginamit lang yung sitwasyon na yan. Basta ang sinabi, natakot, na-threatened, nag-alala at nag-report agad sa pulisya, nagpa-blatter at nagsampa ng kaso. At to make the story short, dumating po ang kaso, nagkaroon po ng hearing, nagkaroon ng palitan ng mga presentasyon, ng mga ebidensya, ng mga testimonya at kung ano-ano pa na naging dahilan para po mahatulan ng guilty itong si Pedrito. Proven guilty beyond reasonable doubt. Yan ang sinasabi nila. But on the turn of events, hindi nila sinukuan yan sapagkat nagkaroon ng presentasyon. No? Tinanong yung kapasidad ng tao ni Pedrito kung talaga bang kaya niyang i-carry out yung threat na yan. No? Kung talaga bang na-threatened itong si Chairman Balyon. Kung ano-ano pa no? Na mga circumstances, mga presentasyon na nagpapatibay na mayroon talagang grave threat. Tinanong si Barangay Kapitan kung ikaw ba talaga ay threatened, ilang beses ba nangyari? Na isang beses lang naman daw nangyari, na inamin naman ni Kapitan. At ang kailangan lamang patunayan dito ni Kapitan kung talagang na-threatened ba siya. Dahil sa pagkakaalam natin, ayon sa pagpapatuloy dun sa investigasyon nung kanila pong inilalaban pa, ay napatunayan na hindi naman na-threatened si Kapitan. Hindi ko alam kung anong mga ebidensya ang piniresenta, pero malinaw dito na may butas yung isinampang kaso laban dito kay Pedrito na mayroong mga circumstances na magpapatunay na walang kakayanan at hindi seryoso itong great threat na ito na binitiwan ni Pedrito dito kay Chairman Balyos na naging dahilan upang siya po ay mapawalang sala. Yan po ang istorya ni Pedrito Garma. Isang matibay na halimbawa na hindi lahat ng great threat ay masasabi talagang great threat. Ngayon, sa abot ng ating makakaya, sa tingin ko, ay may butas itong sinampa laban kay Kuya Bal Santos Matubang ni Makagago WhatsApp Man. Gusto kong malaman ninyo kung ano ang mga pwedeng maging dahilan para maging invalid ito pong isinampa kay Kuya Bal. At patunayan na siya po ay kahit papaano ay mayroon pa rin laban at karapatan din naman yan ni Kuya Bal. Sa atin pong binigay na halimbawa, ano ang mga factors para masabi natin ito pong Article 282 na ito na grave threats under the Revised Penal Code is invalid. Hold on to your seats. Basa. A grave threat can be deemed invalid if it doesn't meet the specific legal requirements outlined in laws like the Revised Penal Code in the Philippines, for example, Article 282. This includes situations where the threat doesn't involve a wrong amounting to a crime, or if the threat is made subject to a condition and that condition is not met and the threat is not carried out. Sa makatuwid, invalid daw pala kapag ang isang threat ay may condition. Ang tanong, doon sa sinasabi ba ni Kuya Bal na threat may condition? Meron. Ang sabi niya, Makagago WhatsApp Man, kung hindi mo buburahin yung post mo, yung content mo, at tungkol sa kalinga po dun sa kanyang pamilya, madadamay yung kanyang pamilya. Ibig sabihin, hindi mangyayari yon kung ano man ang naisip pakahulugan ni Kuya Bal kung buburahin niya yung video, yung content ni Makagago WhatsApp Man. Sa makatuwid, isa dito sa elemento na invalid ang isang kaso pertaining to grave threat kapag may kondisyon. May kondisyon pala si Kuya Bal. So sa makatuwid, itong kondisyon na ito ay may epekto dun sa bigat, dun sa gravity ng kaso na sinasabi nating grave threat. Pangalawa, if the condition is not met. Ang tanong ngayon dito, yung kondisyon ba ni Kuya Bal na burahin yung mga content ni Makagago WhatsApp Man sa kanyang channel ay binura ba? Ang sagot, hindi. Nakapost pa rin. Katunayan nga, nagkaroon pa ng part 3, hindi ba? Ibig sabihin, hindi nasunod yung kondisyon. So, isang factor ito para masabi na invalid yung grave threat. Pangatlo, yung threat ba ay nangyari? Is the threat carried out? May nangyari ba sa pamilya ni Makagago WhatsApp Man? Ang sagot, wala. Threatened ba si Makagago? Sa tingin ko,
Hindi naman, kahit sinasabi niyang, this is a serious matter. I am afraid. I'm terrified. My family are private individuals at apektado na hindi dapat madadamay. Ang tanong lang dito, anong klase bang pandadamay? Yung sinasabi. Yan ang dapat na mapatunayan dyan. Sapagkat kung may doubt dyan sa sinasabing pandadamay, kung hindi klaro, kung ito ay hindi seryoso, kung ito ay walang kapasidad, and not in a criminal state, ito pong threat na ito ay masasabi nating invalid. O, paano yan? Dito pa lang sa umpisa, 3 points na. Posible na mabasura ang kaso kay Kuya Bal. Hindi ko pinapangunahan ng korte dito. Ito ay base na lamang sa ating pong pagkakaalam doon sa ating pong nababasa. Sapagkat ang masusunod pa rin dito, yung korte. So, nakikita nyo na po ba ang korte? Nakikita nyo na ba ang hugis ng resulta ng isa ng panglabang kaso kay Kuya Bal? Posibleng may butas pa rin. Hindi 100%, pero posible. So, kung ito po ay hindi pa malinaw sa atin, i-breakdown po natin para mas malinaw at maintindihan po ng bawat isa sa atin. Kasama na ako doon. Ano ang specific grounds para masabing invalid ito pong grave threat? Basa. Sabi dito, here's a more detailed breakdown. The threat must be grave. It must be a threat of a crime. The threat must involve a wrong that would be considered a crime if carried out. It must be serious. The crime threatened must be serious enough to be considered grave. The threat must be clear and believable. The threat must be explicit. Ibig sabihin, explicit, no confusion at wala pong doubt. Kaya sinasabing explicit. And reasonably understood to be serious threat of harm. Not just an idle comment or a joke. Nakikita nyo na ba? Mukhang malaki-laki ang butas. Mukhang may laban si Kuya Bal. Mukha lang may laban. Depende pa rin nga sa presentasyon nila yan sa korte at sa desisyon ng korte. Ganun. So bakit ko nasabi na posible na maabsuelto si Kuya Bal? At nakikinikinita ko na may butas itong kaso ni Makagago WhatsApp Man. Akala nyo ganun-ganun lang Yan ang sinasabi ko sa inyo ito, sabi, threat of a crime. Pag sinabing threat of a crime, ibig sabihin, yung tao na nagsalita, na nagbanta, ay mayroon talagang matibay, mabigat na kapasidad na talagang kaya niyang gawin yung krimen na gusto niyang gawin. Kung krimen man ito. Kung siya ay talagang may matibay, may malinaw na motibo na gawin yung pagbabanta. Depende sa kung anong klaseng pagbabanta. Ibig sabihin, i-check yan yung kanyang background ni Kuya Bal. Kung itong bang tao na ito, si Kuya Bal ba, ay isang delikadong tao na nakasakit ng tao, na nakasakit ng pamilya, personally harmed, na mayroon talagang nangyaring hindi maganda doon sa kanyang pamilya, sa ibang tao na pinagbantaan niya. I-check yan. Pero sa pagkakaalam ko, sa pagkakaalam natin, parang wala naman. Ang pagkakaalam ko dyan, nagbibigay pa nga si Kuya Bal, ng pagkain ng mga tao dyan, ng kung ano man, ice cream, cookies and crime, cookies and cream, not crime, instead of a crime. Kuya Bal is helping and nurturing these people in needs. Nakabaligtaran dun sa sinasabing may kapasidad siya para gawin yung krimen, para gawin talaga yung pagbabanta. Butas na naman ito para kay Makagago WhatsApp Man. Unti-unti nating nakikita na posibleng mapawalang bisa itong kaso ni Kuya Bal. Ano pa ang sabi dito? Para ma-considered na ito talaga ay grave, Ibig sabihin grave, talagang seryoso to, mabigat talaga to. Grave as in grave. Grabe, basahin nyo. Grave, grabe. Talagang grabe dapat, na malinaw na kayang gawin ni Kuya Bal Santos Matubang yung kanyang pagbabanta. Kung ang pagbabanta man na ito ay pisikal para sa pamilya ni Makagago WhatsApp Man at sa kanya mismo. Ang sabi dito, clear and dapat kapani-paniwala. Clear, malinaw and believable. Kapani-paniwala. Explicit. Ibig sabihin, walang confusion. Hindi ka nagdadalawang isip na baka naman yung grade na yun ay baka naman yung grade threat na yun ay pagbabanta para sa pamilya ko na madadamay yung pamilya ko ay anong klaseng damay? Kasi sabi ni Kuya Bal madadamay madadamay sa rebuttal, madadamay sa mga issue, o madadamay na talagang may masamang intent doon sa pamilya niya. Alin doon ang mas malapit? Sapagkat sa pagkakaalala ko, ang sabi ni Kuya Bal, let's rebut. At mayroon pa siyang mga post. Kasi nga, gusto mangyari ni Kuya Bal ay magkaroon ng rebuttal. Kaya nga sinasabi ni Kuya Bal, panoorin nyo paano ko atakihin itong si Makagago WhatsApp Man. Parang ganun yung sinasabi niya. Ibig sabihin,
Sagutan lamang, walang halong pisikal, walang halong seryosong pagbabanta sa buhay. Pero sasagot ko yun siyempre na, hindi. Masama yun, doon pa lang sa pagbabanta, masama na agad. O masama na agad talaga, wala naman ako sinasabi. Pero ang tanong dito, yun na ba agad yun? Kaya nga meron tayong hustisya. Pagtitimbang para malaman kung mayroong katotohanan at pinaglalaban. Maliban na lamang kung ang timbangan mo ay may daya. Ang sabi pa, reasonably serious threat of harm. Sa tingin mo, seryoso ba talaga yung sinasabi ni Kuya Bal? Kasi hindi ilalagay yan sa mga basis of grave threats na invalid ang sinasabi, reasonably serious threat of harm. Talaga bang seryoso? Sa pagkakaalam ko, si Kuya Bal, laging double meaning yan. Laging nagbibiro yan . No? Laging nagbibiro na akala mo talagang totoo. Na kapag hindi mo inisip yung kanyang mga sinasabi na may double meaning, malilito ka talaga kung hindi mo siya kilala. Kaya nga, doon sa investigasyon na gagawin dyan, hahanapan ng butas si Kuya Bal kung siya ba ay may kakayanan, kung talagang seryoso siya sa kaniyang sinasabi, kung may kakayanan siya, may kapasidad na magbanta at gawin yung kanyang pagbabanta. Sa tingin ko, less yan na gawin ni Kuya Bal. Kaya may puntos na naman si Kuya Bal. At hindi masasabing grave threat talaga yung kanyang sinabi. Pero syempre, karapatan pa rin naman yung makagago WhatsApp man na labanan niya. Hayaan nyo na lang sila. Ito ay sinasabi ko lamang base sa aking pagkakaalam at pag-aanalisa. At sinasabi pa rito na hindi dapat ito idle comment. Ibig sabihin na ganun lang. Yun lang yung komento na yun. No? Walang matibay na kung ano man pinapaliwanag or whatever reason. Ang pagkakaalam ko lang, yung sinabi niya na yun, no? Mayroong halong kondisyon na isang factor para masabing invalid. Kasi kung seryoso yan si Kuya Bal, kung talagang gustong sakta ni Kuya Bal ang pamilya ni Makagago, kung talagang seryoso si Kuya Bal na gumawa ng masama dito kay Makagago at sa kanyang pamilya, kahit sabihin pa natin na pribadong tao ang kanyang pamilya, kung wala po yung mga ingredients na yan na magpapatunay para masabi talagang established, no? Merong talagang criminal intent, itong grave threat, di sana hindi nagsorry in public din si Kuya Bal. Imagine, in public, sinabi niya na, pasensya ka na, Makagago WhatsApp man, nagagalit sa akin yung anak ko. Sa bagay, may patanong naman yung iyong content, no? May patanong naman. So, pasensya ka na. Yung mga ganun ba na sinasabi? Kasi kung seryoso siya dyan, hindi niya nasasabihin yun. Papanindigan niya yung kanyang sinasabi. Kailangan dito para mapatunayan nga, sabi nga, no, yung state of mind ang importante rito. Kung ano yung mood ng tao nung mga oras na yun. Bakit niya sinasabi? Bakit ganun ang kanyang mood? Siya ba ay talagang may intent to implement itong kanyang sinasabi na pagbabanta? Kung wala naman, di wala. Now, sasabihin nyo, how about dun sa citizen? No, na sinabihan niya na tanga, na ganito, na ganyan, na ganyan. Kagaya ng sinasabi natin, yung basis ng pagsagot ni Kuya Bal, yung mga post ni Kuya Bal, ay dahil siya po ay napoprovoke. Dahil siya po ay, in that time, not in a good state of mind. Hindi naman ibig sabihin para pumatay o gumawa ng masama. Kung hindi, he was just pissed. Ikaw na rin ang nasabi, Makagago WhatsApp man, na matanda na si Kuya Bal, pero hindi niya nakokontrol yung kanyang emosyon. Yun lang naman yun. So, sa lahat ng sinabi natin, no, yung contributing factors kung bakit mapapawalang sala posible si Kuya Bal ay dahil dun sa ating mga binanggit nung umpisa, mga contributing factors na nanggaling mismo kay Makagago WhatsApp man. At dito din naman sa sitwasyon na ating pong pinaliwanag na masasabi sa sinasabi ng batas na magiging invalid ang isang grave threat kung mayroon nitong mga factors na ito. At nakita natin na yung mga factors na yan ay nasa panig ni Kuya Bal Santos Matubang. Nate-threaten nga ba si Makagago WhatsApp man? Na-intimidate ba? Yung kanyang pamilya ba ay natakot? Sa tingin ko lang, hindi ako sure. No? Sa tingin ko lang, parang hindi naman. Parang hindi naman. Ano ang dahilan? Kung talagang natakot si Makagago WhatsApp man, di sana huminto na muna siya ng pagko-content kay Kuya Bal. Kasi baka makadagdag pa yan sa galit ni Kuya Bal. At dun sa sinasabi niya na baka nga pag nagkataon totohanin yung sinasabi ni Kuya Bal. Pero hindi. Hindi siya natatakot, nagpatuloy siya ng content sapagkat alam niya na si Kuya Bal ay less of a threat sa seguridad ng kanyang pamilya. At gaya ng sinasabi ko, 50-50 yan. Hindi agad mahatulan si Kuya Bal Santos Matubang yan sapagkat meron tayong nakikita na mga butas sa dingding ng depensa ni Makagago WhatsApp man. So, may the best man win.